to say, friends of mine are lost in sin and cannot find their way. Few there are who seem to care, and few there are who pray, melt my heart and fill my life. Give me one soul today. Lead me to some wayward soul, to one who's wandered from the fold. Help me turn him unto thee, thy blessing to behold. Few there are who seem to care, and few there are who pray, melt my heart and fill my life. Give me one soul today. Lead me from self-righteousness. May Christ always be seen in me. How can I do any less than lead more souls to thee? Few there are who seem to care, and few there are who pray, melt my heart and fill my life. Give me one soul today. Open hearts of those I love to hear and heed the gospel call. May they start to heaven above, and may they never fall. Few there are who seem to care, and few there are who pray, melt my heart and fill my life. Give me one soul today. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee, every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior, I come to thee. I need thee every hour, stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee, every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior, I come to thee. I need thee every hour in joy or pain. Come quickly and abide, for life is vain. I need thee, oh, I need thee, every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior,
will meet you there. He intercedes for you. Lift up your voice, lead with him your care, and begin life anew. Kneel at the cross, kneel at the cross, leave every care, give every care. Kneel at the cross, kneel at the cross. Jesus will meet you there. Kneel at the cross, there is room for all who would his glory share. Bliss there awaits, on Canary fall, those who are anchored there. Kneel at the cross, kneel at the cross, leave every care, give every care. Kneel at the cross, kneel at the cross. Jesus will meet you there. Kneel at the cross, give your idols up, look unto realms above. Turn not again to life's sparkling cup, trust always in his love. Kneel at the cross, kneel at the cross, leave every care, give every care. Kneel at the cross, kneel at the cross. Jesus will meet you there. Magandang gabi mga kapatid. Ngayong gabi, maganda na dahil wala na po tayong mga bagyo. Hindi katulad po nakarang 2 linggo, 4 na bagyo po ang dumaan po sa ating bansa. Ano po? So ngayon, medyo matahimik ng ating panahon. Bagamat may mga kapatid at mga kaibigan na sila po ay nagre-recover pa rin doon sa mga dumaang bagyo sa atin. So ito po ay pagkakataon na magpag-aaral po tayo sa salita ng Diyos, katulad ng kahapon, kagabi, at maaaring bukas ng gabi, mga kapatid, ay magkakaroon po tayo ng pag-aaral po sa Facebook. Maganda pong gamitin ng Facebook. Yung iba, ginagawa nilang diary. Halos nakalagay lahat sa Facebook. Ginagawa po yun, delikado po yun. Pag umalis po tayo, masalasiyan tayo ng mga nanakaw. Sinasabi natin tayo wala sa bahay. So magandang paraan po itong ganitong klaseng pag-aaral. Ginagamit natin ng teknolohiya sa isang positibong paraan, tulad po ng pag-aaral at pagtuturo ng salita po ng Diyos. Ngayon po, magandang gawin natin. Ito pong pag-aaral po natin sa Facebook. Nagsimula po ito nung pandemic at nagpapatuloy po sa panahon natin ngayon. Kaysa sa wala tayong ginagawa, maganda na po itong tayo mag-aaral po sa salita po ng Diyos. So binabati natin ang ating mga kaigsoon. Maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon. Ganun din po ang ating mga kakabsat na ibang Arabi, kada kayo amin kakabsat. Ngayon din po ang ating mga katugangan dyan sa may Bicol region na talagang sinalantapon ng mga bagyo yan. Diyos marahay na banggi sa Indugabos. At sa ating mga kapatid, kaibigan dyan sa may Pangasinan, sa aking pinsan po sa may Rubistondo, Masanto sa Labi at sa kayo namin. At dito po sa ating mga kaibigan dyan sa may Carabao Island, mayad nga gabi sa Tana. Maupay na gabi sa ating kabugtuan. Ano po na pag-aaral po natin po sa Waray. So ito po, ating, kung kayo po ay taga-Indonesia,
Salamat malam. Kung kayo po yung taga Malaysia, salamat petang. Aras magkakawig po ng ating mga salita dyan sa Southeast Asia. So, punta na po tayo sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Ang ating pag-aaral po ay tungkol po sa measures of the Holy Spirit. Kung ating pong bibigyan pansin ng pag-aaral po tungkol sa Banal na Espiritu, marami pa rin naniniwala at inaangkin po nila na sila po ay nabautismo sa Espiritu Santo at nagtataglay ng mga kaloob na malahimala o miraculous gifts of the Holy Spirit. Maraming mga tao nagsasabi, no? Hindi naman natin sinasabing sila nagsisinungaling. Ano po? On the face value, tinitignan natin sila po ay sincere sa sinasabi nila. Pero sincerity at pagiging totoo is not necessarily the same. Maaaring tayo po ay sincere sa ating paniniwala, nataglay nga po natin ang itong kaloob ng Espiritu Santo o nabautismo tayo sa Espiritu Santo, maaaring ikay tapat sa paniniwala nyo, but not necessarily yan ang tinuturo ng Biblia. Kaya nga po ang mahalagang palagi nating tamang attitude o kaisipan, anong katotohanan? What is the truth? Ano bang itinuturo po ng banal na kasulatan hinggil po sa mga bagay na gusto nating pag-aralan sa kasalukuyang panahon tungkol po sa baptism of the Holy Spirit. Dahil dito pakikita natin ang ating pong babasahin sa John chapter 3 verse 34. Ito po sa New King James. Ano po? For he whom God has sent speaks the words of God. For God doesn't give the Spirit by measure. Sabi-sabi, sinasabi nito, hindi binibigyan ng sa sinugo ng Diyos na walang iba kundi ng ating Panginoon, hindi niya binibigay ang Espiritu Santo sa sukat kanya, by measure. Kundi sinasabi po sa atin, sa New King James, the Father loves the Son and has given all things into His hand. Ibasahin po natin sa Tagalog, dito po sa bagong salin. Ang ginagamit ko po yung bagong salin. Ano po? Bagamat ang Biblia, maganda pong salin niya. Kaya lang may mga pananalita na hindi na natin ginagamit at hindi natin naintindihan. Pero itong bagong salin, sinalin po nila ang Biblia sa Tagalog sa modernong paraan kanya. Sapagkat siya na sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya sinusukat ang pagbibigay niya ng Espiritu. Minamahal ng Amang Anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Sa punto po gusto natin bigyan pansin, sinasabi rito, for God doesn't give the Spirit by measure. So hindi na niya binigay ang Espiritu sa kanyang sinugo sa panukat kanya. Ito po salitang by measure, ekmetro, kanya sa Grego. This means that God gave all the influences and power of the Holy Spirit without limit to Christ. Dahil makita natin lang ating Panginoon Kristo ay nagpakambaba, hindi man niya kalulutin sa langit. So, na siya nabautismo sa Espiritu, nabautismo ni John the Baptist, makikita sa Matthew 3 verse 16, ang Espiritu bumaba sa kanya gaya ng isang kalapati. Ang ibig sabihin po noon ay binigyan siya ng kapangyarihan galing sa Espiritu Santo. At ito ay ang buong kapangyarihan ng Diyos. In other words, hindi ito binigay na bahagi lamang, ibinigay ang buong kapangyarihan ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi, God doesn't give the Spirit by measure doon sa sinugo niya sa ating Panginoon. So, ang katanungan po rito, ano yung mga sukat ng Espiritu Santo? What are the measures of the Spirit? Ano yung mga sukat na sinasabing yun? Ano ba yung paraan na ibinibigay ng Espiritu Santo? Ito po ang ating gustong bigyang pansin. Kung titignan natin sa bagong tipan, 3 pong paraan na ibinibigay ang Espiritu Santo o
kapangyarihan galing sa Espiritu Santo. Yung una yung baptismal measure. So, may mga nabautismo sa Espiritu Santo. Laying of hands of the apostles measure. Isabi, pag pinatungan ka ng kamay ng isang apostol, ay tatanggap ka ng kaloob ng Espiritu Santo. At yung tinatawag na indwelling measure. Ito yung pangkaraniwang sukat ng Espiritu Santo na ibinibigay sa lahat ng mga Kristiyano. So itong tatlong ito, makita natin, gusto nating pag-aralan po sa ating mga susunod na pag-aaral. Ano po? Umpisa lang po natin sa baptismal measure o baptism of the Holy Spirit. Sabi ko nga po kanina sa simula ng ating pag-aaral, maraming mga tao nag-aangkin na sila'y nabautismuhan ng Espiritu Santo. Ay, simple lang po nating tignan po yan, mga kapatid, mga kaibigan. Kung merong mga tao na bautismo sa Espiritu Santo sa bagong tipan, at kung may nagsasabi ngayon na sila ay nabautismo sa Espiritu Santo, kinakailangan pareho. Dahil kung may pagkakaiba, hindi pareho yun, di ba? In other words, if as some people claim they were baptized by the Holy Spirit, it should be the same manner in these people in the New Testament were baptized with the Holy Spirit. Hindi ba dapat gano'n? Dahil pagka nagkaroon ng pagkakaiba, hindi pareho yun. Either na yung, usually, nagsasabing, nagka-claim na sinabautismo ng Espiritu Santo ay hindi nagsasabi ng totohanan. Kasi gano'n lang po yan. Kung may mga tao na baptized by the Holy Spirit in the New Testament, at may nagsasabing nababautismo pa rin sa Espiritu Santo sa kasalukuyang panahon, dapat pareho lang. Walang pagkakaiba. Ito bang makikita nating pagbabautismo ng Espiritu Santo, hindi natin tinatanggi po yun. Ito'y tinuturo ng banal na kasulatan. Kasi may nagsasabi, hindi kaya kasi naniniwala sa baptism of the Holy Spirit. Naniniwala tayo sa baptism of the Holy Spirit. Dahil nakasulat sa Biblia. Kaya lang tignan po natin ang mga paano na isagawa yun. Sino na baptismo ng Espiritu Santo? Isa makikita nating magandang pansinin, lahat ba namang Kristiyano ay binaptismuhan sa Espiritu Santo? Sa bagay na dapat pansinin nyo. At kung may nabautismo sa Espiritu Santo, ano ang layunin o anong kadahilanan? Bakit sila nabautismuhan sa Espiritu Santo? Hindi ba? Definitely there was a reason why people were baptized by the Holy Spirit. Merong reason. Ito ba'y para sa kailang kaligtasan? Is it for their salvation? Or for any other purpose or purposes? So dito tayo po yung nananaliksik ngayon. Kalimutan muna natin kung anong ating pinaniniwalaan sa mga bagay nito. Pabayaan natin ang banal na kasulatan na magsalita. At sa gayon, makita natin kung ano yung katotohanan. Yun po ang paraan ng pag-aaral ng anumang bagay na gusto nating pag-aralan. We should be open-minded. Bukas ang ating kaisipan. Tignan po natin ang katibayan or evidence tungkol sa mga bagay na gusto nating pag-aralan. Yun po ang malusog na paraan ng pag-aaral. Kapag tayo po ay sarado ng ating kaisipan at ayaw na po nating paniwalaan ng mga bagay nating narinig o kahit nakikita, hindi natin makikita yung katotohanan, hindi rin po tayo maliligtas. Katulad po ng mga Hudyo sa panahon ng ating Panginoon, bakit sa palagay nila hindi sila naligtas? Hindi ba nila nakita ang ginawa ng ating Panginoon? Hindi ba nila narinig ang itinuro ng ating Panginoon? O nakita nila ang mga himalang ginawa ng Panginoon, yung mga tandang ginawa ng Panginoon, nakita nila yun. At sa araw po ng Pentecost, ang sabi ni Apostle Peter kasama ng 11, hindi nila maitatatwa na yun ay ginawa ng ating Panginoon. Na nakita nila. At hindi nila pinaniniwalaan ng mga bagay na ituturo ng ating Panginoon. Sabi po ng ating Panginoon, sa Matthew 13, verse 14 hanggang 15, natutupad nga sa kanila ang propesya ni Isaias na nagsasabi, sa pakikinig kayo makaririnig, ngunit kailan may hindi makakaunawa.
Sa pagtingin kay titingin, ngunit kailanman hindi makakabatid. Sapagkat naging manlid na ang puso ng bayang ito, at mahirap na makarinig ang kailang mga tenga, at ipinikit na lang kailang mga mata. Minto muna tayo, sila ba'y mga bingi o bulag? Hindi. They were not physically blind or deaf. Sila po'y malusog ang kailang mga mata, at sila nakakarinig. Sapagkat naging manlid na ang puso ng bayang ito, at mahirap nang makarinig ang kailang mga tenga, at ipinikit na lang kailang mga mata. Baka ang kailang mga mata ay makakita, at makarinig ang kailang mga tenga, at makaunawa ang puso nila, at manumbalik sa akin at sila'y aking pagalingin. In other words, sabi ng Panginoon, hanggat sarado ang inyong kaisipan, sinayang manhid na ang puso ng bayang ito, hindi po yung puso tumitibok ang sinasabi ng Panginoon, kundi ang kailang kaisipan. Sarado ang kailang kaisipan. Kaya kahit anong makita nilang ginawa ng himala ng Panginoon, hindi sila naniniwala. Kahit anong mapakinggan nilang tinutur ng Panginoon, hindi sila naniniwala. Bakit? Sarado ang kailang kaisipan. The moment na binuksan din ang kailang kaisipan, doon lamang ang pagkakataon na sila pwedeng iligtas ng ating Panginoon. So, ilabuksan po natin ang ating kaisipan. Kahit Kristiyano lang po tayo, pinag-aaral natin ang banal na sulatan, we have to study it with open mind. Makalaman mali ang ating kasalukuyang pagkaunawa sa mga bagay na ating pinaniniwala. Minsan yung mga kapatid, ganun sila, sarado kailang kaisipan. Kahit na ipaliwanag mong maayos na galing sa banal na sulatan, hindi nila binibigyan pansin. Pinipilit pa rin nila ang kailang maling paniniwala. Hopeless case yung pag gano'n. Kailangan natin buksan ng ating kaisipan. Dito po sa Mark chapter 1, verse 7, verse 8, pagkikita natin ang kauna-unahang pagbangkit ng pagbabautismo ng Espiritu Santo sa Bagong Tipan. At ito po ay nanggaling sa pananalita ni John the Baptist. Dito po sa Mark 1:7, and he preached saying, there comes one after me who is mightier than I, whose sandal strap I am not worthy to stoop down and loose. I indeed baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Doon sa Old King James, we will baptize you with the Holy Ghost. Yan po yung nagbigay ng maling kaisipan, parang ghost, multo nga natin. Hindi, ang tamang salin is Spirit, with the Holy Spirit. And he will baptize you with the Holy Spirit. Sino yung dumating pagkatao si John the Baptist? Yun ang ating Panginoon. Ang layunin po ni John the Baptist ay ipakilala niya ang ating Panginoon sa mga tao at maghanda ng isang bayan na tatanggap sa ating Panginoon. So siya nagbautism ng mga tao upang sila magsisi at tanggapin ang ating Panginoon pagdating niya. So sinasabi rito, ang tinutukoy ni John the Baptist ay ang ating Panginoon. Ang ating Panginoong Jesucristo, sinasabi niya, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo. He will baptize you with the Holy Spirit. Kanya. So, ibig sabihin, walang human element involved. Hindi tao nagbabautismo ng Espiritu Santo, kundi ang ating Panginoon ang magbabautismo ng Espiritu Santo. Ang element is the Holy Spirit. At ang ating Panginoon ang magbabautismo ng Espiritu Santo. Yun ang sinasabi ni John the Baptist. May ibang mga churches, denominational churches, ang sabi nila, ang bautismo na nagliligtas ay ang bautismo sa Espiritu Santo. At ginagamit mo nila 1 Corinthians chapter 12, verse 13. Sapagkat sa pamagitan ng isang Espiritu, ay binabautismon tayong lahat tungo sa isang katawan. Maging Hudyo, Grego, mga lipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu kanya. Pasinin po niyo ang pananalita ni John the Baptist. He will baptize you with the Holy Spirit. May sabi sa 13 ng 1 Corinthians chapter 12, sapagkat sa pamagitan ng isang Espiritu. Anong ibig sabihin no?
Ito'y binabanggit ang salitang Espiritu. Ito isang metonymy. Pero ang ibig sabihin ay turo ng Espiritu kanya. In other words, ang buong katotohanan, ito po ay ipinahayag ng Banal na Espiritu. Kaya titingnan po sa pamagitan ng turo ng Espiritu kanya, ay binautismo tayong lahat tungo sa isang katawan. Sino ba nagpayag ng bautismo? Sino nag-reveal sa atin tungkol sa isang bautismo na magdadagdag sa atin sa iglesia ng ating Panginoon? Ang Banal na Espiritu. Sapagkat siya nagpahayag ng buong katotohanan. Sa John chapter 16, ito ang ating makikita, sa verse 13, at ito ang ating mababasa. Ito. Subalit kapag dumating ng Espiritu ng katotohanan, papatubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin, at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na darating. So siya nagpahayag ng buong katotohanan, at kasama na doon ang bautismo. So in 1 Corinthians 12:13, hindi yan ang baptism of the Holy Spirit, kundi ang bautismo sa tubig na ipinaguutos ng ating Panginoon. So dito sa Mark chapter 1, verse 8, sinasabi sa atin, I indeed baptize you with water, si John the Baptist, but He will baptize you with the Holy Spirit. Pag tinignan po natin ng person, ito po ay second person. Ano po? So si John the Baptist, meron siyang kausap. I indeed baptize you. So in other words, hindi tayo kasama dito. Ang nabautismo sa Espiritu Santo ay mga taong binautismo ng John the Baptist sa tubig. Kung ating siya sa atin ang kanyang pagpananalita, I did baptize you. So yung I, yung first person na nagsasalita si John the Baptist. Sinong kausap niya? Yan ang second person, I did baptize you. So meron siyang kausap. At yung mga kausap niyang ito ay nabautismo sa tubig ni John the Baptist. Ang ating Panginoon na darating pagkatapos si John the Baptist ang magbabautismo sa kanila ng Espiritu Santo. Simple, hindi ba? So in other words, pag binabasa natin ng mga talatang ito, hindi lahat ng mga Kristiyano ay nabautismo ng Espiritu Santo, kundi yung binautismo lamang ni John the Baptist sa tubig. Yan makikita natin, maliwanag po yung ating, kahit ulit-ulitin po natin. Kahit ulit-ulitin natin. So, sino yung mga taong yun? Sino yung mga taong yun na napangakuan ng mabautismo ng Espiritu Santo? Dahil ulitin po natin ang Mark chapter 1 verse 7 hanggang verse 8. And he preached saying, There comes after me, who is mightier than I, with sandal strap I am not worthy to stoop down and loose. I indeed baptize you with water, but He will baptize you with the Holy Spirit. Siya magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo. Dalawa lang po mababasa natin. Dito po sa mga apostol ng ating Panginoon, the apostles, yung 12 apostles. Kaya nga pinalitan po si Judas Iscariot ni Matthias dahil 12 ang apostol ng ating Panginoon. Later on, dadagdag si Apostle Paul. Sabi po sa Acts chapter 1, verse 4 to 5, And being assembled together with them, He commanded them not to depart from Jerusalem. Sino yung them? Ang kanyang mga apostol. Kung ating uunahin at babasahin sa unahan ng Acts chapter 1, sinong kasama ng Panginoon pagkakataon na yon? Kundi ang kanyang mga apostles. Basahin po natin. Sa Acts chapter 1, verse 1, verse 2, O Teofilo, sa unang aklat ay isinulat ko tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula sa simula, hanggang sa araw na iakyat siya sa langit pagkatapos na makapagbigay ng mga tagubilin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinira. Pagkatapos na siya ay magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila. So, sino yung kanila? Sino yung them? Who were the them? Yan ang kanyang mga apostles. And being assembled together with them, ito yung isang pronoun. Pag ito yung isang pronoun, meron siyang
antecedent. Ibig sabihin, ang tinutukoy ng pronoun ay mga apostles. He commanded them to depart from Jerusalem. So, kausap sila ng ating Panginoon. But, He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He said, "You have heard from me." Narinig niyo itong pangakong ito ng Ama. Narinig niyo sa akin. Ano yun? Verse 5, "For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now." So, ibig sabihin, ilang araw na lang ay matutupad na yung sinabi ni John the Baptist. Sabi niya, "I indeed baptize you with water, but He will baptize you with the Holy Spirit." Malapit ang matupad yun. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong umalis sa Jerusalem kanya, sapagkat mababautismo kay kanya ng Espiritu Santo. So dito po sa sangbayan ni Cornelius, sa Acts chapter 11, verse 15, 16, yung ganun din ang ating makikita. "And as I began to speak," si Apostle Peter, "the Holy Spirit fell upon them as upon us at the beginning." Ano yung beginning? Yun ang Pentecost. "Then I remember the word of the Lord, how He said, John indeed baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit." So hindi lang yung mga apostles, pati ang sangbahayan ni Cornelius. Wala na tayong mababasa iba pa. Ito lang dalawang pagkakataon na ito na makikita natin. Yung mga apostol ng ating Panginoon at ang sangbahayan ni Cornelius. Napunta tayo sa mga apostles. Bakit sila nabautismo ng Espiritu Santo? Dito po sa Acts 11, verse 15 16, ulitin po natin. "And as I began to speak, the Holy Spirit fell upon them as upon us at the beginning. Then I remembered the word of the Lord, how He said, John indeed baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit." So ano yung beginning? Ano po yung salitang, ano yung beginning? Ano yung simula na tinutukoy ni Apostle Peter? Yun ang Pentecost. Jesus. Balik po tayo. Yes, sabi tayo ng konti. So, yung beginning, ano po, yan ang Pentecost. Nandito po sa Acts chapter 2, 1-4, itong ating mababasa. "When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance." So sino itong mga taong ito? Si mga apostles. Kasi natin yung pinakahuling salita doon sa Gawa, chapter 1, ay yung mga apostles. Yun nga po yung pagkakataon na pinalitan nila si Matias. Basahin natin. Sa Acts chapter 1, 25-26. "Upang pumalit sa paglilingkod na ito at sa pagkapostol na tinalikuran ni Judas, upang siya'y pumunta sa sarili niyang lugar. At sila'y nagpalabunutan para sa kanila, at ang nabunot ay si Matias, at siya'y binilang sa 11 apostol." So si Matias ay 12 apostol. Nalamatay si Judas Iscariot, nagpakamatay. So sino yung them? Yung mga apostles. Tandaan natin, sila ang pinangakuan. Ang sabi naman Pentecostals, ito yung 120. Hindi totoo yun. Yung 120, may mga babae doon.
Pero ang nagsasalita rito ay puro lalaki. So hindi totoo yung 120. Sapagkat ang pinangakuan ay ang mga apostles. Hindi ba? Binasa natin, maliwanag nyo. Sabi ni John the Baptist, I indeed baptize you with water, but He will baptize you with the Holy Spirit. So yung sinabihan niyang gano'n yung mga apostol. So hindi ito 120. Hindi natin mapapatunayan po yun. Dahil yung nabautismuhan sa Espiritu Santo ay nagsalita sila ng iba't ibang mga wika. Ngayon, sino yung nagsalitang yun? Kung 120 nagsalita, silang lahat nagsasalita. O silang lahat nangangaral. Pero sino yung nangaral sa araw ng Pentecost? Mga lalaki. Sino particular na mga lalaki? Ay mga apostles. Basahin po natin. Kasi kung sinasaan 120 na baptized with the Holy Spirit, wala, hindi totoo yun. Tignan po natin, patunayan po natin, basahin po natin. Dito po sa verse 6 o verse 7. Sila nagtaka ng mga at nagsabi, tignan ninyo, hindi baga mga taga-Galilea ang lahat ang nagsasalitang ito? Paano narinig natin ang bawat sa atin ng ating sariling wikang kinagisnan? Ganyan. Di ba makikita natin? Sino nagsasalita? Sa verse 14, ngunit si Pedro na nakatayong kasama ng 11. So, hindi 120 na baptized with the Holy Spirit. In the first place, yung mga apostles ang pinangakuan ni John the Baptist. Ito yung mga apostles na narinig nila ito sa ating Panginoon. At ang nagsasalita si Pedro kasama ng 11. So, yung 12 yon ang nabautismuhan sa Espiritu Santo. At ang sila'y mabautismo sa Espiritu Santo, walang taong pumatong ng kamay sa kanila. Katulad ng claim ng mga Pentecostal sa panahon natin ngayon, pinapatungan ng kamay. Alam ko dahil naranasan ko po yun eh. Pinapatungan ka ng kamay at kayo mababautismo sa Espiritu Santo. Hindi totoo yun. Tingnan ninyo, paano sila nabaptize with the Holy Spirit. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. And there appeared to them divided tongues as of fire. Wala pong apoy dito, parang apoy lang. And one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So yun ang paraan ng pagbabautismo ng Espiritu Santo. Walang tao doon involved, di ba? Walang nagpatong ng kamay. Basta dumating sa kanila ang Espiritu Santo at binigyan sila ng kapangyarihan. Paano ay yung modern, supposed to be allegedly modern Holy Spirit baptism? Pinapatungan lang ng kamay ng preacher. Hindi yun ang makikita natin dito. Walang human element. Ang Panginoon na nagbigay ng Espiritu Santo mula sa langit. Diba? Anong layunin po? Bakit kailangang mabautismuhan ng Espiritu Santo ang mga apostles? It was not for their salvation. Dahil buhay pa ang Panginoon, sinabi na niya sa mga apostol, malinis na kayo kanya. Sa pamagitan ng mga salitang aking sinalita. Ito po yung mababasa na sa John chapter 15. Maliwanag po sinabi ng ating Panginoon sa kaniyang mga alagad. Babasahin po natin. Magbabasa lang po tayo. Sa verse 3 in John chapter 15 verse 3. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Kasama nilang tagapagligtas, di ba? Sabi niya, malinis na kayo. So malinis na sila. They were not baptized with the Holy Spirit in order to be saved. Hindi yun ang layunin. Basahin po natin ang Biblia. Dito sa Acts chapter 1 verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. So nagkaroon sila ng miraculous power from the Holy Spirit. Tingnan po ninyo, ang kanilang commission o ang utos sa kanila ng Panginoon
to go into all the world and preach the gospel to every creature. Ay iba-ibang salita ng buong sanglibutan. Paano sila makakapangaral sa iba't ibang salitang mga tao? So ito yung kapangyarihan na binigay sa kanila ng Espiritu Santo. At sa Day of Pentecost, Acts chapter 2, when they were baptized with the Holy Spirit, they became witnesses kanya sa ating Panginoon, sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing at pagkabuhay na maguli. No, sa Acts chapter 2, verse 32, this Jesus God has raised up, of which we are all witnesses. And sabi sa Acts chapter 1, verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. You shall be witnesses to me. So in Acts chapter 2, sinasabi niya, kami mga saksi kanya. We are witnesses. At kailang nagkaroon sila ng kapangyarihan na ipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanglibutan. Doon sa Matthew chapter 28 verse 19, ang kailang utos, gawing alagad ang lahat ng mga bansa na sila yung bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Doon sa Mark 16 verse 15, ganoon din ang utos ng Panginoon sa mga apostol. Umayo kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas, datapat ang di sumasampalataya ay parurusahan. So yun makikita nating layunin. Binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para pag sila makapangaral at maging saksi sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon. In other words, the gospel. Paano nila mapapaniwala yung mga tao? Pansinin po natin. 11 mangingisda, isang tax collector. Most probably si Matthias ay isa ring mangingisda. So hindi po silang taong sikat o marunong o makapangyarihan sa kailang lipunan. Sila ordinaryong tao lang. So paano sila paniniwalaan? Doon pumapasok yung kapangyarihan na galing sa Espiritu Santo ng mga apostles ay mabautismohan ng Espiritu Santo. Sa Mark 16:17 hanggang verse 20. And these signs will follow those who believe. Pansinin po natin, ang mga apostol, hindi siya naniniwala na ating Panginoon na maguli. So ito isang rebuke sa kanila. And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues or languages. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. So anong kapangyarihan nila? Sila makapagpapalabas ng mga demonyo. Sila makapagsasalita ng mga wika na hindi na pinag-aralan. Sila hahawak ng mga ulupong at kagatin sila, di sila mamamatay. At kung sila makakainom ng anumang lason, di sila mamamatay. At kapag pinatong nilang kanilang kamay sa mamay sakit, sila'y gagaling kanya. Verse 19, so then after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God. And they went out, sinong they, apostles, and they went out and preached everywhere, and the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. So yung sabihin, sa pangangaral nila ng Ebanghelyo, may kalakip na mga tanda. Yan ay walang iba kundi yung mga miracles na kailang ginawa. Ano ba yung miracles na ginawa ng mga apostles? Tingnan sa Acts chapter 19. Kaya ba niyong gawin ito? Kayo mga nag-aangkin na mayroong kapangyarihan sa panahon natin ngayon. Tingnan ninyo kung anong kapangyarihan ng mga apostles. Kung kayo nabautismo ng Espiritu Santo, taglay ba yung kapangyarihan na ito? Kung kayo nag-aangkin na kayo mga apostol, taglay ba yung kapangyarihan na ito? Marami pong nag-aangkin na sila yung mga apostol daw. Sa Acts chapter 19, verse 12 to 13, basahin natin. Now God worked unusual miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits went out from them.
Then some of the itinerant Jewish exorcists took it upon themselves to call on the name of the Lord over those who had evil spirits, saying, "We exorcise you by Jesus, whom Paul preaches." Also there were 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest, who did so. And the evil spirit answered and said, "Jesus I know, and Paul I know, who are you?" So itong mga taong ito na exorcist daw, walang kapangyarihan. Pero si Apostle Paul meron. Siya nagpagaling ng mga may sakit. Siya nagpagpalabas ng mga demonyo. No sa Acts chapter 2, 1-11, ito yung pagkakataon na yung mga apostles kasama ng 11 ay nangaral sa iba't ibang mga tao at naunawaan ng mga nakikinig. Bagamat ang mga apostles ay mga Galileo o mga Hebreo. Kaya lang alam lamang ang mga Hebreo, nagtataka sila. Kaya naging wonders. Kanya. Miracles, wonders, and signs. Pareho-pareho lang po yun. And gifts of the Holy Spirit. Nagtataka sila. Nagtataka, anong nangyari kanya? Basahin po natin. Kumpletuhin natin ang pagbabasa. Basahin natin sa ating wika. Tingnan niyo, anong nangyari doon? Ang mga apostol, hindi po nakapag-aral yan. So, hindi sila mga linguist na maraming alam na wika. Pag sinabi nating linguist, pinag-aralan mo yung wika, kaya makapagsasalita ka ng wikang yun. The apostles were never linguist. They were not educated. Pag ang tao siyang linguist, most probably is educated. Di ba? Nang dumating araw ng Pentecost, silang lahat ay nagkatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas. Walang hangin doon. Parang hangin lang. At pinuno nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. Sa kanila may nagpakitang parang mga dilang apoy. Wala ring dilang apoy, parang dilang apoy lang na nahati-hati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. Maganda yun. They began to speak with other languages, sabi dito. Ayon sa pinagkalob sa kanilang Espiritu. Noon ay may mga naninirahan sa Jerusalem na mga reliyosong Hudyo, buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Dahil sa ugong na ito ay nagkatipon ng maraming tao at nagkagulo, sapagkat narinig nila ang bawat isa na nagsasalita sa kanilang sariling wika. Sila nagtaka na mangha at nagsabi, tingnan niyo, sila nagtaka na mangha, wonders, di ba? At nagsabi, hindi ba nga taga-Galilea ang lahat ng mga nagsasalitang ito? Paano narinig natin ng bawat isa sa atin ng ating sariling wikang kinagisna? Nagtataka sila. Ang mga Parto, ang mga Medo, mga Elamita, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea, sa Cappadocia, sa Pontus, sa Asia, sa Phrygia, Pamphylia, sa Ehipto, at sa mga lupain ng Libya na sakop ng Cyrene, at ng mga panauhing taga-Roma, mga Hudyo, at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Kreteo, mga Rabi, ay narinig natin nagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Anong sinasabi ng mga Pentecostal na yung mga wika hindi maintindihan? Itong mga wikang ito ay mga wika ng mga tao. At ito ang paraan na ginamit ng Diyos para makapangaral ng mga apostol sa iba't ibang wika. Nakita po ninyo? Sa Acts chapter 28, 3-6, si Apostle Paul ay nakagat ng ulupong. Alam po niyo, viper. Isang makamantag na uri ng ahas. Namatay ba siya? Sabi ng Panginoon, they will take up serpents. Namatay ba nga si Apostle Paul? Sabi po natin. Ngunit pagkatapos matipon ni Pablo ang sabikis na kaplo sa oras ng panalangin ng ikasam na araw, at may isang lalaking lumpo mula sa pagkapanganak, so hindi ito marunong maglakad, na noon ay pinapasok araw-araw siya nilalagay nila sa pintuan ng templo na tinatag na maganda upang manghingi ng mga limos sa mga pumapasok sa templo. Na makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Ngunit pagtitig sa kanya ni Pedro, kasama ni Juan, ay sinabi, "Tignan mo kami."
Itinoon niya ang kanyang pansin sa kanila na umaasang mayroong tatanggapin mula sa kanila. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto. Ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazareth, tumayo ka at lumakad. Kanyang inawakan siya sa kanyang kamay at siya'y tinindig na agad na lumakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. Siya'y lumakso, tumayo at naglalakad-lakad. Pumasok siya sa templo na kasama nila, lumalakad, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Nakita siya ng lahat ng tao na lumalakad na nagpupuri sa Diyos. Nakilala nila na siya ang dating nakaupo at namamanimo sa pintuang maganda ng templo at sila'y napuno ng pagtataka at pagkamangha sa nangyari sa kanya. So tignan po yung tunay na milagro. Ito'y ipinanganak mula sa siya'y lumpo mula sa pagkapanganak. Pero nung siya'y pagalingin, siya'y lumukso. So meron silang kapangyarihan. Marami tayong mababasa. Yung pag binasa lang natin, ilan lang sa ating makikita sa Biblia. So they have powers from the Holy Spirit. So dito po so makikita natin, and they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. Ito po inulit sa Hebrews chapter 2 verse 3. How shall we escape if we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and is confirmed to us by those who heard him? God also bear witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit, according to His own will. So pinatunayan ng mga apostol ang kailang ipinangaral sa paanong paraan, sa mga tanda, kababalaghan, at iba't ibang gawang makapangyarihan at kaloob ng Espiritu Santo kanya. So ang purpose ng ang mga apostle pinabautismo ng Espiritu Santo upang sila magkaroon ng kapangyarihan at upang sila makapangaral at patunayan ang kailang mga aral sa pamagitan ng mga himala na kailang ginawa. Kaakibat po ng kapangyarihan na yon, pag ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa sino mang Kristiyano, ay tatanggap yon ng kaloob ng Espiritu Santo. Ito, kamay lang po ng apostle. Hindi kaninong kamay. Kamay lamang ng mga apostol. Kaya nga po sa kasulukuyang panahon, may mga preacher na iba't ibang mga denomination, pinapatong nilang kailang mga kamay sa mga miyembro nila para tanggapin daw ang kaloob ng Espiritu Santo kung sila ipagalingin. Wala silang kapangyarihan. Nakita ko na yung kasinungalingan na yan. Mayroong kapitbahay namin sa Tarlac noon, siya makakaral ng isang denominasyon. Sabi niya, pag may sakit kayo, pumunta kayo sa bahay, papatong ko kamay, kung ganyan, gagaling kayo. Pero pag ang kanyang mga anak na may sakit, pupunta sa doktor. Ano klase? Ano? Dito po sa Acts chapter 8, verse 14 to 17, nang mabalita ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng sama ng salita ng Diyos, sinugo nila sa kanila sina Pedro at Juan. Ang dalawa'y bumaba at ipinanalangin sila upang tanggapin ng Espiritu Santo, sapagkat di pa ito dumarating sa kanino man sa kanila. Ngunit sila'y nagbautismo lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong ni Pedro at Juan ang kailang mga kamay sa kanila, tinanggap nila ang Espiritu Santo. Tinanggap nila yung kaloob ng Espiritu Santo. Kaninong kamay? Kamay ni Juan at ni Pedro. Sino sila? Sila yung mga apostol. Sa Acts chapter 19, na matagpuan ni Pablo ang isang alagad na nabautismo lamang sa bautismo ni Juan. Sila'y binautismo niya sa bautismo ng ating Panginoon at pinatungan ng kanyang kamay at itong nangyari. Sa Gawa chapter 19, 6-7. Sino si Pablo? Si isang apostol. Nang may patong ni Pablo sa kanyang mga kamay, bumaba sa kanilang Espiritu Santo at sila nagsalita ng mga wika at nagpropesiya. Silang lahat ay may 12 lalaki. So, sino si Pablo? Siya isang apostol. Siya, yung iglesia po sa Roma, hindi po ito tinatag ni Apostle po. Kung sino nagsimula, hindi natin alam. Gusto pumunta roon ni Apostle Pablo. Bakit? Sa Romans chapter 1 verse 11. Sapagkat nasasabi ka kung makita kayo
upang may bahagi ko sa inyo ang ilang kaloob ng espiritual upang mapatibay kayo. Sino yun? Kamay ni Apostle Paul. So yun ang kapangyarihan ng mga apostol na dumating sa kanila nung sila bautismo ng Espiritu Santo para may pangaral nila ang ebanghelyo sa lahat ng tinapat. At pinapatunayan ang kailang pangangaral sa pamagitan ng mga kapangyarihang, mga malay-malang kapangyarihan o miracles by the power of the Holy Spirit. Yung makikita natin. Paano si Cornelius? Ito ang pangalang pangangataon na may nabautismoan sa Espiritu Santo. Ang kasaysayan po ni Cornelius ay matatagpuan sa Acts chapter 10 and chapters 10 and 11. Sa 11 verse 16, "Then I remember the word of the Lord, how he said, John indeed baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit. If therefore God gave them the same gift as he gave us," ang mga apostles, "when we believed on the Lord Jesus Christ, who was I that I could withstand God?" In other words, yung nangyari sa mga apostles, nangyari rin sa sangwayan ni Cornelius. Ano yung layunin nun? Hindi pareho sa layunin ng mga apostol. Anong layunin nun? Sabi po na sa verse 18. "When they heard this things, they became silent, and they glorified God, saying, Then God has also granted to the Gentiles repentance to life." Yung mga Hudyo, kahit mga Hudyo, mga Kristiyano, meron silang prejudice against the Gentiles. The Gentiles were considered unclean. And before the baptism of Cornelius, na isang Gentile, they did not preach the gospel to the Gentiles. Bilang katunayan sa Acts 11 verse 19, yung po nagsipangalat doon sa persecution sa Acts chapter 8, sila po'y naglakbay. Dito sa Acts chapter 11 verse 19, ito po ang ating mababasa. "Samantala, ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia, na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo." So, hindi na ipinangaral ang ebanghelyo sa mga Gentiles. Pero ngayon, nung nabautismuan din sa Espiritu Santo ang sangbayan ni Cornelius, anong naintindihan nila? Sa Acts 11 verse 18, "When they heard this things, they became silent, and they glorified God, saying, Then God has also granted to the Gentiles repentance to life." Hindi lang tayo mga Hudyo kanya, pati mga Gentil. Sila rin ay nagkaroon ng pagkakataon na maligtas. So tignan po ninyo, ito lamang ang dalawang pagkakataon sa buong bagong tipan na may nabautismuan sa Espiritu Santo at hindi para sa kaligtasan ang layunin. Sa mga apostles, para tanggapin nilang kapangyarihan ng gawa sa Espiritu Santo upang sila makapagsaksi sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. In other words, to preach the gospel. Sa Cornelius naman, para may pakilala ng Panginoon na yung mga Hentil ay tinatanggap rin sa kaharian ng Diyos kung sila mansasampalataya at susunod sa Ebanghelyo. It removed the prejudice of the Jews, even those who are Christians, against the Gentiles. Inalis po yung ganong klaseng kaisipan laban sa mga Hentil. Kung may nababautismo ng Espiritu Santo, ano layunin? Sabi niya, to be saved. No, we are not saved by the baptism of the Holy Spirit. Pansinin po ninyo, if we are saved by the baptism of the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit is a promise. Ito isang pangako. Paano mo susundin ang isang pangako? Kailangan mo siyang hintayin, matupad. Noon nangako sa atin. Pero yung bautismo na nagliligtas ay isang utos. Isang utos. Doon sa Matthew 28 verse 19, "Gawin yung alagad ang lahat ng mga bangsa at sila inyong bautisman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo." It is a command. The baptism that saves is a command. On the other hand, the Holy Spirit baptism is a promise. So, hindi sila pareho. The Holy Spirit baptism was not for the purpose of salvation. For the apostles, for them to become witnesses
for Christ. May pangalan nilang Ebanghelyo. For the house of Cornelius to remove the prejudice against the Gentiles. Na makita natin na mga intili tinanggap na rin ng Diyos sa kaharian. Kaya kung sila'y susunod sa Ebanghelyo. So sa ating pagtatapos, conclusion, only 2 cases of Holy Spirit baptism in the New Testament. Dalawa lang. Kaya maliwanag po sinabi ni Apostle Peter. Sabi niya, sa Acts 11, verse 16, verse 17, then I remembered the word of the Lord, how he said, John indeed baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit. If therefore God gave them the same gift as he gave us when we believe on the Lord Jesus, who was I that I could stand God? So ito yung salitang in the beginning ay dalawang beses sila. Sa Pentecost at sa bayan ni Cornelius. Sa mga pastor, sabi nga natin, so they can preach the gospel and confirm it as truth from God. Tandaan nyo, paano sila paniniwalaan? Mga taong hindi man sila kilala. Hindi po sila kilala sa lipunan nila. They were not educated. They were not wealthy. They were not powerful. Paano paniniwala yung mga taong yun? Pero dahil sa mga tandang kalakip sa kailang pangangaral, pinaniwalaan nila ng mga taong nakarinig ang kailang mensahe. The household of Cornelius, so that the Jewish Christians' prejudice against the Gentiles will be removed. Matanggal yung kailang prejudice at ipangaral ng Ebanghelyo sa mga Gentiles. So, ibig sabihin, kung si Apostle Peter, pinangaral niya sa Acts chapter 2 yun. Sabi nga, nasa malayo kanya. Sabi ni Apostle Paul, nasa malayo mga Gentiles. Pero dahil sa isang Hudyo, hindi niya kahit tanggapin yun. Kailangan pa ng isang himala ng Panginoon para tanggapin nila na mga Gentiles ay tinatanggap rin ng Diyos sa kaharian kung sila susunod sa Ebanghelyo. The Holy Spirit baptism is a promise. Sabi nga natin kanina, while the baptism that saves, baptism in water, is a command. Gawin niyo alagad ang lahat ng mga bansa at sila yung baptismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Doon po sa Acts chapter 8, maliwanag po yan. Si Felipe, inutusan niya yung eunuko na mabautismuhan. Sabi po natin sa Acts chapter 8, ano po? At iniutos siyang itigil ang karwa at tumusok si Felipe at ang eunuko sa tubig binautismon siya ni Felipe kanya. Dahil sa verse 36, sa kailang pagpaputuloy sa daan, nakarating sila sa daang may tubig at sinabi ng eunuko, tignan mo, narito ang tubig, ano nakakadlang pa kayong bautismon? So alam niya yung siyang utos sa kailangan niyang gawin. At ito yung bautismo sa tubig, sa pangalang Panginoon, yan ang isang bautismo sa Ephesians chapter 4 verse 5. That's the one baptism. Hindi Holy Spirit baptism. Sana maniwalag po ang ating pag-aaral. Sa ating mga kaibigan ng Pentecostal, buksan po natin ang ating kaisipan. Dahil kung hindi, maniniwala tayo sa isang bagay na hindi tinuturo ng bagong tipan, paano po tayo maliligtas? Ano po? We may be sincere, but we may be sincerely wrong. Kailangan po itama ang ating pinaniniwalaan upang tayo mapalaya mula sa tali ng kasalanan. So, daghang salamat sa kaninyong pagpaminaw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At yaman mga kapsat. Tapos na po ang ating pag-aaral sa gabing ito. Bukas po ay atin pong pagpapatuloy ang ating pag-aaral, mga kapatid. Ito po yung mga kapatid na nasa comment section. Earl Gabriel Foss, good evening. Daniel Lay, good evening. Ibanez Sani, Naibag Ngarbi, kakapsat. Sabi niya, magandang gabi kapatid. Julito Ditan, watching from Malungon, Sarangani Province, Mindanao, Philippines. Ito po yung probinsya ni Manny Pacquiao na po. Liaka Colis, good evening Brother Lordy, kumusta? Watching from Dalawastaga. Ito pong si Liaka Colis po ay nasa Dalawastagan, San Fernando, Pampanga na po.
Noel Tanyales, magandang gabi po mga kapatid. Jojo Campo, good evening. Oljano Campo, good evening po. Mariat Feliciano, good evening Brad. Leonito Toroliza, Naimbang Ganabi, Katakayan, Kabsat, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Merong Elias Agolto Cruz, magandang gabi mga kapatid. June Layusa, please po pabati dito sa Bicol. Jerry Boy, Jericho, Ricky, Anisha, June. Binabati ko po kayo. Binabati natin sila na po. Bagamat nasa lang tapos sila ng bagyo dyan sa may Bicol region. Ano po. Stephen June Carpintero. Magandang gabi Brad. Ito po yung anak ni nasirang June Carpintero. Listening from CDO with Brad Nonoy Andalion. Yung CDO po yung Cagayan de Oro. Maraming salamat sa inyong mga pagbati, mga patay. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I onward bound, Lord plant my feet on higher ground, Lord lift me up, Lord let me stand, my faith on heaven's stable, higher plane and I have found, Lord plant my feet on higher ground. My heart has all desire to say, when doubts arise and fresh dismay, though some may cloud when winds abound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven's stable, higher plane and I have found, Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost high and catch a gleam of glory bright, but still I'll pray till the found, Lord, lead me on to higher ground, Lord, lift me up and let me stand, by faith on heaven's stable, higher plane than I have found, Lord, plant my feet on higher ground. Iba po version po ng higher ground po yan. Ano po? Yung po yung 4 ports. Hindi po yung 3 ports na ating nakagawi yan. Meron po pahabol po rito si Junes Villahermosa. Good evening po. Pa-shoutout po kami dito from Brad from Palawan. Ronald Molina, magandang gabi po Brother Roddy sa December 14 po. Ano po? Meron silang gasher meeting dyan po sa may Kawayan, Bulacan. Doon po nangangarap si kapatid na Ronald Molina. Tayo po ay nagpapaalam na po mga kapatid sa ating sagabing ito. At tayo po ay mananalangin. Ang banal, kami po ay kinikilala po namin ang katakilaan o Diyos, ang inyong kapangyarihan at ang inyong kabutihan na inyong binigay sa amin ng iyong buto na anak upang kami magkaroon ng pag-asa po ng kaligtasan. Papasalamat din po kami, Ama, sa Espiritu Santo na sinagpahayag at nagpatunay ng buong katotohanan upang kami dinatnan ng mga uling panahon ay mabatid po namin ang dakilang mensahe ng iyong kaligtasan. Dinadalayan po namin, Ama, ang mga kapatid at mga tao na naging biktima ng nakaramang natural na kalamidad, na sana po sila ay
ma-recover sa kanilang mga sa pagsubok na dumating sa kanila. At kung sila yung mga Kristiyano, sila yung manatiling tapat, matatag sa kanilang pananampalataya. Kung sila Kristiyano, sila yung mabuksan ang kanilang kaisipan na mga bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang. At ang walang hanggan ang mahalaga ay ang dakilang kaligtasan na inyong ibinibigay sa mga taong naniniwala at susunod sa inyong ebanghelyo. Ama, huwag niyo kayong pabayaan sa iyong mga pangangailangan sa araw-araw. Alam po namin kayo ay nasa likod namin upang matagpuan po namin ang mga bagay namin kailangan. At patuwarin po niyo kami sa aming pagkakasala. Naway ang mga kapatid kay Kristo magbuklod sa pagmamahal sa isa't isa, na kami magkaisa sa paninindigan sa katotohanan. Ang mga kapatid na nalilihis ng landas at nagtuturo ng maling aral, saan sila magbalik sa tunay na daan. Patuwarin po niyo kami sa mga pagkakasala. At ang lahat na ito ay dinadalangin sa pangalan ng Kristo. Amen. So malobin po ng Panginoon, bukas po ng gabi, magsama-sama tayo muli sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. God bless and take care.